Magandang balita mga kakabsat. Finally, pinirmahan na ni Migs Zubiri yung subpoena versus kay Quiboloy. Balita po dito sa GMA News Online. Senate officially issues subpoena versus Quiboloy. A subpoena has been officially issued against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Inanunsyo po yan ni Senator Risa Hontiveros sa pagtutuloy ng Senate investigation into the alleged cases of large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse within his religious group. Yung pong subpoena was prepared February 14 and was signed by Senate President Juan Miguel Zubiri early Monday morning. Sabi po dito, by authority of Section 17 of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation of the Senate, Republic of the Philippines, you are hereby commanded and required to appear before the Senate, then and there to testify under oath on what you know relative to the subject matter. The subpoena addressed to Quiboloy read. Sabi po ni Hontiveros, my office has made it our policy to put the voices of women and children first, to put the voices of the victim survivors at the center, and I am glad that our institution, under the current Senate leadership, has made it its policy too. Yes, the subpoena against Apollo Quiboloy is out. Gaano man kalakas ang ingay ng politika, mas malakas dapat ang panawagan para sa katarungan. Quiboloy has escaped the first hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality into the alleged harassment within KOJC. Pero bago po yan, sinabi na ng KOJC leader that he will not submit himself to the Senate inquiry into the allegations of sexual abuse made by former members of his religious organization against him. Quiboloy said he would only face the allegations against him before the courts. Sabi pa niya, I will not subject myself to injustices that are done in a cloak of a Senate hearing. I will not subject to any of that, but I will face any of you. I will face you anywhere, anytime in a court of law. Just do it. If you cannot do that, you are all bogus. You are all false. You don't deserve my respect because you don't respect my personal rights. I will not also respect your office as a senator. So yan po ang pagmamatigas ng anointed son of God na si Apollo Quiboloy. Then matatandaan po natin, kinukulit na po ni Hontiveros si Migs Zubiri para pirmahan yung subpoena. Bakit umabot na ng 2 weeks ay wala pang pirma? Lumabas tuloy mga haka-haka na pinagtatakpan ni Migs Zubiri si Apollo Quiboloy. At kaya daw hindi pa siya pumipirma sa subpoena ay para makatakas pa si Quiboloy. Hindi nga ba't lumabas sa mga balita na umiska po na daw si Apollo Quiboloy at nagpunta ng China. Ayon po dito sa Abante Tonight, umalis ng Pilipinas si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy ayon sa source ng Politico.ph. Si Quiboloy ay nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos at iniimbestigahan ng Senado sa pag-aabuso sa kababaihan at menor de edad na alagad ng kanyang simbahan. Ayon pa daw sa source, we received information that Quiboloy is no longer in the country and is reported to be now in China. Sinabi pa ng source na may posisyon sa gobyerno pero tumangging magpabanggit ng pangalan na iniimbestigahan nila kung bakit nakalabas ng bansa si Quiboloy. Pero bakit nga ba ayaw humarap ni Quiboloy sa Senate hearing? Sabi niya, haharap lang daw siya sa korte. At kung meron daw ebidensya ang Senado, lalo na si Risa Hontiveros, bakit daw kailangan idaan sa hearing? Bakit hindi na lang siya idemanda ng diretsyo? Ako din nung una, sabi ko, bakit kailangan gumastos ang gobyerno para sa isang Senate hearing kung pwede naman idiretso na idemanda si Quiboloy
kung meron nga silang ebidensya. Pero sabi ko nga sa inyo yun po ang kainaman nung ako ay nagtayo ng YouTube channel ko. Marami po akong natututunan. So nung una sabi ko, bakit kailangan pang idaan sa Senate hearing? Bakit hindi na lang idiretso sa korte? At meron bang karapatan ang Senado na magsagawa ng investigasyon? Yan din po kasi ang tanong ng ilan mga netizens. Pero nakasaad po dito sa Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Section 1, Power to conduct formal inquiries or investigations. The Senate or any of its committees may conduct formal inquiries or investigations in aid of legislation in accordance with these rules. So, meron naman po talaga palang karapatan ang Senado na magsagawa ng mga formal inquiries or ng investigasyon. So, yan po naliwanagan ako. So, kung kailangan humarap si pastor sa Senado, kailangan po niyang harapin yan. Then, ito na po ang pagkakataon para malinis ni pastor yung kanyang pangalan. Ano bang kinatatakot niya sa mga senador natin o dyan sa Senate inquiry? Hindi ba matapang siya? O di ba sinasabi niyang siya ang appointed son of God? So, dapat wala siyang takot. Harapin niya ito head on para mapahiya itong mga senador na to. Para mapahiya yung mga nag-aakusa sa kanya. Yan po ay kung wala siyang kasalanan. At para ang taong bayan ay maliwanagan na. May kasalanan ba talaga? May nagawa ba talagang pagkakamali? Si Pastor Quiboloy? Magagawa ba ng appointed son of God itong mga akusasyon sa kanya? So, noong mga nakaraang araw, sinisisi nila si Mig Zubiri. Kaya nakaiska po si Quiboloy ay dahil ayaw pirmahan pa ni Mig Zubiri yung subpoena. Bakit daw? Halatang-halata naman na kaya daw dinelay yung pagpirma ay para makaiska po si Quiboloy. Pero, nasa China na nga ba talaga si Quiboloy? Ayon naman po dito sa latest na balita, sabi po ng Bureau of Immigration, Pastor Apollo Quiboloy hindi pa nakakaalis ng bansa. Tiniyak ng Bureau of Immigration sa Senado na naririto pa sa bansa si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Sa kabila na rin ito ng mga balita na di umano'y nakalabas na ng Pilipinas si Quiboloy. Ayon sa BI Legal Division Chief Attorney Arvin Cesar Santos, base sa kanilang records, sa last na flight ni Quiboloy, dumating ito sa bansa noong July 22, 2023. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay nasa bansa pa rin si Quiboloy at wala pa itong record na nakaalis ulit ng Pilipinas. Although may mga nagsasabi naman, may private jet daw si Quiboloy. Kaya kayang-kaya niyang umalis papunta ng China or kahit na saan niya gustong pumunta. Pero ayon po sa BI, nandito pa rin po si Quiboloy. Samantala, sinabi naman ni Senior State Counsel Mary Grace Quintana na maaari nang mag-issue ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order, lalo't may ongoing na investigasyon na rito ang Senado. Gayunpaman, nagpaalala si Quintana na kahit mag-issue ang DOJ ng ILBO ay hindi ito maaaring gamitin para pigilan ang isang individual na makalabas ng bansa kung di ito ay para lamang i-monitor ang movement ng isang tao. Dahil sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, ang korte po natin ang may otoridad na mag-issue ng whole departure order. So ayan po, malalaman na natin sa mga susunod na araw. Makakarating kaya kay Pastor Quiboloy yung subpoena? Nandito pa kaya siya sa bansa? Dapat po nandito pa si Pastor Quiboloy dahil kung hindi, maniniwala ang taong bayan na kaya hindi pa pinirmahan ni Mig Zubiri yung subpoena ay para bigyan ng pagkakataon umiska po si Pastor Quiboloy. Pero ngayon po nagsalita na ang BI na para sa kanila nandito pa po si Pastor Apollo Quiboloy. So saan kaya nakuha ng mga nagpalabas ng balita na umiska po na daw si Pastor? Kung totoo man o hindi, mabuti naman po at pinirmahan na ni Senate President Mig Zubiri dahil masisira po siya dyan. Siya po ang mapagbubunto na ng sisi kapag itong si Pastor Quiboloy ay nakaalis ng bansa dahil lang sa dinelay ni Mig Zubiri ang pagpirma ng subpoena. At para kay Pastor Quiboloy, ito na po ang pagkakataon. Dahil po sa mga pangyayaring ito,
lalo na sa balita na kayo ay umiska po para lang hindi maka-attend ng Senate hearing, ito na po ang panahon para harapin ninyo ang mga nag-aakusa sa inyo. Then meron nga po tayong kasabihan that flight is an admission of guilt. So kung talaga pong walang kasalanan si Pastor Quiboloy, humarap na po siya sa Senado. Dahil gustong-gusto na rin po talaga malaman ng taong bayan kung totoo ba o hindi ang mga akusasyon. Hindi nga ba sinabi ni Pastor Quiboloy sa isang interview na nagsisinungaling lang yung mga witness na lumabas sa isang Senate hearing? Well, ito na po ang pagkakataon para pasinungalingan itong mga witness na ito. Ipakita nyo naman sa taong bayan na kayo ay walang takot, na kaya nyong harapin itong mga nag-aakusa sa inyo dahil kayo ay appointed Son of God. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina, peace.